Sa nalalapit na hinaharap, ang daigdig ay nahaharap sa pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ang sangkatauhan ay nagtayo ng Cloverfield Station upang subukan at ilunsad sa kalawakan ang Shepard Particle Accelerator. Kung magtatagumpay ang misyon, magbibigay ito ng walang limitasyong supply ng enerhiya para sa buong planeta na maaaring pumigil sa mga digmaan para sa mapagkukunan. Nakatanggap si Ava Hamilton ng imbitasyon na sumali sa crew at magtungo sa orbit sa loob ng 6 na buwan, bagamat siya ay nag-aatubili na iwan ang kanyang asawa. Ngunit kinumbinsi siya ni Michael na tanggapin ito. Ipinaalala sa kanya na kahit na ang commander ng misyon, na alam ang mga problema ng kanilang pamilya, ay nagpupumilit na siya ay sumama, kaya ibig sabihin ay talagang mahalaga siya sa misyon. Bukod dito, napakatalino niya, at kung pupunta siya at gagawin niya ang kanyang trabaho, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mailigtas ang daigdig at ang kanilang pamilya. Ang koponan ng Shepard ay naglakbay sa orbit at sinimulan ang mga eksperimento. Gayunpaman, ang mga paunang pagsubok ay walang anumang tagumpay at sa huli, ang mga tripulante ay gumugol ng 2 taon sa istasyon para ipagpatuloy ang kanilang mga pagsubok. Si Ava ay nakikipag-ugnayan kay Michael araw-araw at sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang tungkol sa lumalalang sitwasyon sa daigdig. Ang mga digmaan sa langis ay tumitindi, ang mga pinagkukunan ng enerhiya ay halos maubos, at bilang resulta, ang kagutuman, sakit, at pagbagsak ng lipunan ay kumakalat. Ibinahagi rin ni Ava ang kanyang mga alalahanin. Tanging sapat na gasolina ang natitira para sa 3 higit pang mga pagsubok, at kapag sila ay nabigo, ang misyon ay ituturing na isang ganap na kabiguan. Sinubukan ni Michael na hikayatin siya, ngunit nawala ang koneksyon. Pagkatapos ay nag-play si Ava ng video ng kanyang mga anak na naglalaro at umiyak sa harap ng screen. Maya-maya, tumungo siya sa tulay kung saan nagpapahinga ang iba pang crew. Biglang nagsimulang magsalita ang mekaniko na si Volkov tungkol sa kung paanong sa kabila ng tapat na paggawa sa kanyang trabaho, hindi pa rin gumagana ang accelerator at nagbigay ng opinyon na ang Aleman na si Smith ang may kasalanan. Ang mga balita ay higit at mas madalas na nagsasalita tungkol sa Alemanya na naghahanda para sa digmaan. Araw-araw, mas maraming Ruso ang nagugutom at tila hindi nagmamadali si Smith. Nang marinig ang mga akusasyong ito, sumugod si Smith kay Volkov. Sinubukan ng iba na pakalmahin ang away at ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng kanilang trabaho at pansamantala, ito ay gumana. Makalipas ang ilang oras, naghanda ang mga tripulante para sa susunod na paglulunsad ng Shepard. Binalaan sila ng mga siyentipiko na kapag nabigo ang pagsubok, maaari itong maging sanhi ng magkatulad na realidad upang maging permeable. Bilang resulta, ang isang universo ng mga halimaw o demonyo ay maaaring pumasok sa mundo ng mga tao, o ang oras mismo ay maaaring masira na hahantong sa pandaigdigang sakuna. Habang nakikinig, si Volkov ay nag-calibrate sa gyroscope, habang si Munch ay nagsasabi ng isang kakaibang uri ng panalangin na humihingi ng lakas upang iligtas ang sangkatauhan at maiwasan ang digmaan sa pagitan ng mga bansa. Inilunsad ang Shepard at nagsimula ang countdown at nakakagulat na gumana ito. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang dumaloy mula sa accelerator, ngunit biglang huminto ang lahat. Ang spaceship ay nagsimulang manginig, maririnig ang mga pagsabog mula sa labas ng mga pader. Ang mga tripulante ay tumilapon sa paligid at pagkatapos ay tumunog ang alarma ng sunog sa ibabang deck. Gayunpaman, nabigo ang sistema ng pagsugpo sa sunog at ang mga tripulante ay lumipat sa ventilation. Nang humupa ang mga bagay-bagay, sinimulan ng crew ang pagsusuri sa pinsala. Nang maglaon, habang sinisimulan nila ang pag-aayos, napansin ng koponan ang maraming anomalya. Walang komunikasyon sa daigdig, namatay ang electrical system, at ang panloob na temperatura ay tumataas sa bawat minuto. Pagkatapos ay may iba pang ibinalita si Ava, ang daigdig ay nawala sa paningin nila. Sa una, walang naniniwala sa kanya. Ang ilan ay nagmungkahi na maaaring sila ay bumaligtad o itinapon sa dulong bahagi ng kalawakan. Ang mga tripulante ay nagkalat sa buong spaceship, umaasang makikita ang daigdig sa mga bintana habang sinusubukan ni Ava na makipag-ugnayan sa kanyang asawa. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan, walang planeta at walang signal na dumadaan. Sumiklab ang mainit na pagtatalo na sinisisi ng lahat ang bawat isa. Dumating pa sa punto kung saan ipinagpalagay ng mga astronaut na dahil sa kanilang mga aksyon, ang daigdig ay maaaring nawasak. Sa kalaunan,
Tinipon ng kapitan ang mga tauhan sa paligid ng mesa at iminungkahi na huminto sila sa pakikipag-away at tumuon sa tungkuling ibinigay sa kanila dahil kapag hindi sila nakaligtas, hindi nila malalaman ang katotohanan. Nagtalaga siya ng mga tungkulin nang biglang iulat ni Volkov na nagbago ang orientation system pagkatapos mag-reboot ang Shepard. Iyon ay nangangahulugang ang problema ay maaaring nasa gyroscope. Ngunit nang lumapit si Ava sa device, lumalabas na naglaho na lang bigla ang gyroscope, kaya imposibleng matukoy ang mga coordinate ng spaceship. Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman ang isang tripulante na parang gumagapang ang balat sa kanyang mukha. Hiniling niya kay Ava na tumingin sa kanya nang biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na sigaw mula sa pasilyo. At ang dalawa ay sumugod patungo sa ingay. Nagtitipon din doon ang mga tripulante. Tiningnan nila ang mga silid, nalilito sa kakaibang ingay. Sa wakas, itinuro ni Tam ang isang pader kung saan tila nagmumula ang sigaw. Iminungkahi niya na alisin ang panel, ngunit agad itong nagudyok ng argumento dahil maaaring mapanganib ito. Sa kabila ng mga panganib, inalis ng mga inhinyero ang panel at laking gulat ng mga tripulante nang matuklasan ang isang babae na nakulong sa mga wire at life support pipe ng spaceship. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin kapag pinutol nila ang mga wire, maaari nilang masira ang life support system. Wala ring nakakakilala sa babaeng ito, ngunit bigla niyang tinawag si Ava sa kanyang apelyido. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya at humihingi ng tulong. Pinalaya siya ng crew mula sa mga wire at dinala siya sa medical bay. Nang buksan nila ang kanyang mga damit, nagimbal ang mga astronaut. May mga wire na dumadaloy sa kanyang katawan na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit, kaya tinurukan nila siya ng mga malakas na pampakalma. Samantala, sa daigdig, narinig ni Michael ang mga pagsabog sa labas. Nang tingnan niya ang social media, nakakita siya ng mga post na nagmumungkahi na nagsimula na ang katapusan ng mundo. Maraming tao ang nagsasabing kailangan nilang tumakas sa lungsod. Tumawag si Michael sa kanyang ospital, alam niyang kailangan siya doon, ngunit walang sumasagot. Bumalik sa istasyon, patuloy na nagtatalo ang mga tripulante tungkol sa kakaibang pangyayari sa babae, mga posibleng paraan upang mailigtas ang spaceship at kung paano mahahanap ang daigdig. Isang bagay ang malinaw, lahat ito ay bunga ng Shepard. Una sa lahat, ang mga tripulante ay dapat magpatuloy sa pag-aayos. Ang nasugatan na babae ay ikinonekta sa isang cellular regeneration accelerator habang ang iba ay bumalik sa kanilang mga workstation. Wala man lang nakapansin na ang mga modelo sa arcade machine ay biglang nagsimulang umikot ng mag-isa. Samantala sa lab, natuklasan ni Mandy na ang mga uod ay nawala mula sa selyadong aquarium. Kasabay nito, sumiklab ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Tam at Smith kahit na ang dalawa ay may romantikong ugnayan. Sa ibang lugar, muling naramdaman ni Volkov ang paggalaw sa ilalim ng kanyang balat at pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mata ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, umiikot ng mag-isa. Nagsimula siyang makipag-usap sa isang tao sa kanyang sarili na sa una ay nakipagtalo at pagkatapos ay sumang-ayon din. Pagkatapos ay pumunta siya sa 3D printer at nagprint ng baril. Habang hawak ang sandata, tumungo si Volkov sa tulay at itinutok ito kay Smith na inakusahan siyang nagtatrabaho para sa German intelligence. Sinubukan ni Tam at Smith na kausapin siya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit iginiit ni Volkov na inutusan ng Aleman na isabotahe ang paglulunsad ng Shepard. Biglang bumagsak si Smith at nagsimulang magkumbulsyon. Nagtipon ng mga tripulante na alarma sa nangyayari. Pagkatapos ay isinuka ni Volkov ang mga nawawalang uod mula sa lab at namatay. Hindi pa rin makapaniwala ang mga astronaut at walang nakakapansin na ang babaeng natagpuan nila sa mga wire ay lumitaw sa isang lumang larawan ng nakaraang mga tripulante at sa sandaling iyon ay nagkamalay siya. Sinabi ng babae na ang kanyang pangalan ay Mina at ang huling natatandaan niya ay tutulungan niya si Mandy. Sinabi niya na siya ay nasa istasyon sa loob ng 2 taon kasama ang parehong crew, maliban kay Tam. Iginiit ni Ava na itinayo ni Tam ang Shepard at kung wala siya ay imposibleng mangyari ang proseso. Ngunit sinabi ni Mina na siya ang lumikha nito. Ang kanyang mga tauhan ay sinusubukang i-activate ang accelerator sa loob ng 2 taon nang walang tagumpay. Sinabi rin niya na si Ava ay kanyang matalik na kaibigan at nanatili sa daigdig at higit sa lahat, walang dapat magtiwala kay Smith na sumabotahe sa eksperimento para tulungan ang Alemanya na manalo laban sa Russia. Galit na galit, pumasok ang commander sa workspace ni Smith
binugbog ang Aleman, at ikinulong siya sa isang compartment, nagdeklarang nakapag-decode siya ng mensahe na ganap na nagpapatunay sa kanyang pagkakasala. Samantala sa daigdig, nagsimulang maganap ang mga sakuna. May kung anong sumisira sa lahat ng bagay sa landas nito, pinapatay ang libu-libong tao. Nagmamaneho si Michael patungo sa kanyang ospital para lang malaman na nawala ang komunikasyon sa istasyon. Pagkatapos ay nakita niya ang nasusunog na mga guho. Itinigil niya ang sasakyan at lumabas para lamang masaksihan ng isang napakalaking anino ng hindi kilalang halimaw na nagbabadya sa usok. Pagkatapos ay iniligtas niya ang isang batang babae na nakulong sa mga guho. Samantala, sa spaceship, inaayos ni Mandy ang wall panel nang biglang sipsipin ng dingding ang kanyang braso at bigla itong naputol. Dahil sa gulat, isinugod siya ng mga tripulante sa medical bay kung saan mahinahong ginagalaw ni Mandy ang braso na walang nararamdamang pisikal na sakit. Napagtanto ng crew na nabubuhay sila sa ilalim ng kung anong bagong hanay ng mga panuntunan, ngunit ano kaya ito? Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga pinto sa compartment kung saan nakakulong si Smith at nakita niyang kusang gumagalaw ang putol na kamay ni Mandy. Nakipag-ugnayan siya sa mga tripulante at hiniling na magtipon sila sa pangunahing deck. Dumating ang mga tripulante at nagawang ikulong ang kamay sa loob ng aquarium. Nagmungkahi si Smith ng isang teorya, dalawang universo ang nagbanggaan sa isang punto. Sumanib sa isa't isa at naglalaban para sa pangingibabaw na lumikha ng kaguluhan. Napansin ni Mandy ang kamay na parang may gustong isulat. Binigyan ng panulat, sumulat ang kamay ng isang mensahe na nagmumungkahi na dapat nilang buksan ang katawan ni Volkov kaya nagtungo ang mga astronaut sa medbay. Isinagawa ni tamang operasyon at sa loob ni Volkov, natuklasan nila ang nawawalang gyroscope. Gamit ito, natukoy nila ang kanilang mga coordinate. Lumalabas na napunta ang spaceship sa ibang bahagi ng solar system, ngunit ngayon ay alam na nila kung saan pupunta. Agad na nakatanggap si Ava ng transmission mula sa daigdig. Sa kasamaang palad, ang balita ay nakakapangilabot. Ang isang pandaigdigang digmaan ay nagaganap sa loob ng 14 na buwan at ang istasyon ng Cloverfield ay ipinagpalagay na nawala, na pinaniniwala ang bumagsak sa karagatan. Napagtanto ng mga tripulante na ang pag-activate ng accelerator ay tunay na nagdulot ng overlap sa dalawang dimensyon at sila ngayon ay nasa isang alternatibong realidad. Upang makauwi, dapat nilang ayusin at ilunsad muli ang Shepard. Ang quantum entanglement ay gagana ng pabaligtad at hihilahin sila pabalik sa kanilang dimensyon. Ang ilan ay nangangatwiran na ang paglanding dito ay magiging mas ligtas, ngunit pinatunayan ni Smith na ang paggawa nito ay hindi magliligtas sa kanilang orihinal na realidad. Samantala, sa daigdig, dinadala ni Michael ang nailigtas na batang babae sa isang ospital para lamang makatanggap ng balita na ang gusali ay nawasak. Sinabihan siyang humanap ng mas ligtas na lugar. Nakipag-ugnayan si Michael sa isang kaibigan na may shelter, nagmaneho doon at nagbigay ng tulong medikal sa batang babae. Bumalik sa istasyon, pinasalamatan ni Mina si Monk para sa kanyang pagiging propesyonal at ibinahagi ang kanyang teorya tungkol sa aksidente. Ipinaalala niya sa kanila na ang pagtakas sa kanyang realidad ay magkukulong sa kanila. Samantala, iminungkahi ni Tam ang pag-inspeksyon sa sistema ng ventilation dahil nag-activate ito nang magsimulang masira ang lahat. Pumasok siya sa compartment at nakita niyang may tumatagas na tubig. Nakahinga si Smith na natukoy ang malfunction, ngunit nakulong si Tam sa isang airlock na mabilis na napupuno ng tubig. Nagawa niyang humingi ng saklolo at ang mga tauhan ay nagmamadaling tumulong sa kanya. Ngunit ang mga pinto ay nakajam at kahit anong pilit nila, hindi nila ito mabuksan. Sa halip, ang panlabas na hatch ay nagbigay daan sa ilalim ng presyon ng tubig. Ang kompartimento ay nawalan ng presyon at si Tam ay agad na nanigas sa tubig na naging yelo. Gulat na gulat ang crew. Sa pagkawala ng lumikha ni Shepard, nawala ang kanilang pag-asang makauwi, pero naalala ni Ava si Mina. Samantala sa daigdig, nakatanggap si Michael ng kumpirmasyon na ang istasyon ay totoong nawala. Humingi siya ng tulong sa mga awtoridad na hanapin ang mga magulang ng batang babae nang biglang sumiklab ang kakilakilabot na hiyawan sa labas. Bumalik sa istasyon, sumang-ayon si Mina na ayusin ang Shepard kapalit ng shuttle at schematics para makauwi. Dinalhan siya ni Ava ng ilang damit at ibinahagi ni Mina na buhay ang pamilya niya sa kanyang dimensyon. Sa daigdig ni Ava, namatay ang kanyang mga anak sa sunog na dulot ng fuel cell na kanyang inilagay. Nakatanggap si Mina ng mensahe mula sa pamilya ni Ava mula sa kanyang dimensyon
kung saan hindi kailanman sumali ang Ava na ito sa misyon dahil buhay ang lahat ng pamilya niya. Samantala, pagkatapos kalkulahin ang lahat ng mga opsyon, nagpa siya ang crew na pansamantalang patayin ang supply ng oxygen upang ilihis ang power sa accelerator. Si Ava na nababagabag ay nagsabi sa kapitan na gagawin niya ang lahat para maiuwi ang mga tripulante, ngunit mananatili siya para balaan ang ikalawang Ava tungkol sa panganib ng sunog. Maya-maya, pumunta si Mandy sa itinalagang compartment at sinimulan ang shutdown. Biglang sumiklab ang kakaibang magnetic activity. Nanginginig ang mga wire, nag-apoy ang oxygen, at ang kalahati ng istasyon ay marahas na natanggal mula sa command module. Ang hiwalay na seksyon ay kumapit sa pangunahing istruktura at nagsimulang paikutin ito na nagpapataas sa panganib ng pagkawasak. Napagtanto ng crew na dapat nilang alisin ang ring upang mailigtas ang accelerator kaya pumunta sa labang commander, si Ava, at Monk. Sa pagsisikap, nagawa nilang marating ang bahagyang nakahiwalay na seksyon ng istasyon. Doon, napagtanto ng kapitan na ang kinakailangang operasyon ay dapat gawin ng mano-mano. Pinabalik niya ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay hinatak ang release valve at naglaho sa kalawakan kasama ang mga debris. Sa daigdig, ipinaalam kay Michael na natagpuan na ang mga magulang ng batang babae. Nag-record siya ng mensahe para sa kanyang asawa na humihiling sa kanya na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang relasyon. Bumalik sa istasyon, kinuha ni Ava ang responsibilidad at nagbigay ng utos na ilunsad ang Shepard. Ibinigay niya ang ignition key kay Monk at pagkatapos ay tumungo sa escape pod kasama si Mina. Ngunit biglang pinatumba ni Mina si Ava, kumuha ng pistol at tumungo sa tulay. Ang totoo ay gusto ni Mina na panatilihing tumatakbo ang istasyon, palitan ng isa sa kanyang mundo na nahulog sa karagatan at iligtas ang kanyang daigdig kaya nagpa siya siyang sakupin ang istasyon. Pinatay niya si Monk at kinuha ang mga susi sa paglulunsad. Nang magkamalay si Ava, hinabol niya siya kasabay ng pagsalakay ni Mina kay Smith. Nang makita si Ava, ipinaalala ni Mina sa kanya ang pagpipilian, patayin ang 3 tao dito sa istasyon upang mailigtas ang 8 milyon sa kanyang mundo. Itinaas niya ang pistol, ngunit namagitan si Smith at ang mga susi ay napunta sa mga kamay ni Ava. Tumakas si Ava at muling binaril ni Mina si Smith, pagkatapos ay hinabol siya. Alam niyang wala nang mapagtataguan si Ava sa natitira sa istasyon at nag-play ng recording ng mga anak ni Ava para hikayatin siyang lumabas. Nakikipagpunyagi sa tuksong manatili sa mundo kung saan nabubuhay ang kanyang mga anak, nagpa siya si Ava na bumalik sa kanyang realidad. Tinalo niya si Mina sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa basag na viewport sa kalawakan. Pagkatapos ay nag-record siya ng mensahe para sa ikalawang Ava at isinama ang Shepard schematics bago ipinadala ang mga ito sa ikalawang daigdig. Kasama si Smith, inilunsad ni Ava ang accelerator at bumalik sa kanyang orihinal na dimensyon. Nagkaroon sila ng contact sa mundo, iniulat na ang accelerator ay stable. Bumaba sila sa pabalik na capsule, hindi pa rin alam kung gaano nagbago ang daigdig. Sinabi kay Michael na natagpuan na ang istasyon at pauwi na si Ava. Sumisigaw siya sa kawalan ng pag-asa, sinasabing hindi na siya dapat bumalik dito. Habang sinusubukan niyang ihinto ang paglapag, ang descent capsule ni Ava at Smith ay bumagsak sa mga ulap at isang napakataas na halimaw ang nag-angat ng napakalaking ulo nito at nagpalabas ng malaimpyernong dagundong. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.